Paano nga ba tayo magre-register bilang mga TikTok sellers now na naghigpit na si BIR? So yan yung pag-usapan natin today. So keep on watching. Hi everyone, it's Amy Gaze and welcome back to my channel. So today ang pag-uusapan nga natin ay paano ba tayo magre-register bilang mga TikTok sellers sa TikTok. Ngayon ay nagre-request sila kung ano ba yung process ng pagkakaroon or pagre-register ng TikTok shop sa TikTok. Dahil nga yung TikTok ay malaki itong e-commerce platforms, napakadaming users ng TikTok at maganda din siyang avenue para ma-promote at magbenta ng ating mga products or ng ating mga business. So yan yung pag-uusapan natin. But if you're interested sa iba pang mga content like paano ba natin i-maximize at i-monetize yung ating mga social media or kaya naman yung ating online presence, meron akong playlist kung paano natin i-monetize ang ating online presence. So ilalagay ko na lang yung link nun down in the description box or dito sa ating card. So yeah, let's proceed now to dun sa ating pag-uusapan. Paano ba tayo magre-register bilang mga TikTok sellers? Let's talk about the seller registration. So yung registration process ng TikTok ay very convenient lang siya. So you can actually sign up either using your existing na TikTok account or kaya naman ay kung gusto mo na magkaroon ng separate na TikTok or business account ay pwede ka din na maggawa or mag-create ng bagong account mo sa TikTok. So yan yung seller registration. So now let's talk about yung benefits naman of selling dito sa TikTok shop. So by selling with TikTok shop, you will get a chance to have a high exposure dahil nga merong millions of TikTok users around the globe. Kaya marami talaga or malaki yung exposure na mangyayari sa iyong products or kaya naman ay sa iyong business. Another thing is that easier selling experience din. So merong silang magandang interface na madali lang din gamitin and at the same time, para sa mga users, ang dali lang talaga din mag-check out at mag-place ng order sa TikTok shop. Kaya talagang malaki din yung chance na lumago at mag-grow yung ating mga business at mabenta natin yung ating mga products. So yan yung benefits of selling dito sa ating TikTok shop or sa TikTok na platform. So now, let's jump in doon sa registration page. So firstly, ang kailangan natin gawin ay mag-sign up tayo ng TikTok account. So i-navigate lang natin yung PH TikTok Shop Seller Center. So lalagay ko yan dyan sa screen nyo or seller-ph.tiktok.com to register your account. Number 2 ay kailangan lang i-ensure ninyo na yung URL nyo ay nasa Philippines market because merong mga nagtatanong sa akin na bakit yung TikTok account ko ay nasa US siya or kaya naman ay nasa Malaysia or nasa ibang part na merong TikTok. Hindi ko ngayon magamit ito para sa aking business account. It's because hindi nila na-make sure na yung URL nila ay nandoon sa Philippines market. So meron kayo dyang makikita na parang 3 regions. So piliin nyo lang yung Asia and then pipiliin nyo dyan yung Philippines para nandun kayo sa Philippines market. And then number 3 ay once you have signed up, the account will be verified as operated in the Philippines only. So kung nandito kayo sa region ng Philippines, ay mag-ooperate lang yung inyong TikTok shop dito sa Philippines. So that's registration page. So now, let's talk about 2 ways to sign up an account at ano ba yung mga requirements na nire-require sa atin ni TikTok para makapag-open tayo ng TikTok shop. Ngayon, pag-usapan natin yung option 1. So yung option 1 ay you can register with your own TikTok account. So kagaya ni sinabi ko kanina that you can sign up using your existing na TikTok account. So pwede natin yung gamitin. So this can be done by the following. So isa-select nyo lang dyan yung use QR code and then following the instructions. Or kaya naman ay pwede din kayong mag-log in using the phone number or yung mobile phone number, email, or kaya naman ay username. And then, meron ding iba't ibang ways na pwede kayong mag-sign up using your existing TikTok account. So, meron dyang nakalagay, no? Lalagay ko sa screen nyo yung screenshot nito. So, meron dyan na continue with Facebook, continue with Google, continue with Twitter, continue with Apple, and then continue with Instagram. So, yan
yung paano tayo magsa-sign up using our existing TikTok account. Let's now talk about yung option number 2. So, option number 2 naman ay pwede tayo mag-register with a phone number or kaya naman ay with our email address. Now, if you select this option, ang gagawin lang ninyo ay i-enter or ita-type in nyo lang yung inyong mobile phone number and then i-click nyo lang yung submit button dyan. Now, kung ang pipiliin nyo naman ay yung inyong email address, so ita-type in nyo lang yung inyong email address dyan. Then, pag natapos yung i-type in, ay i-click nyo lang ulit yung submit button. That's option number 2. Ito yung importante din na i-note natin as we open or as we register TikTok shop sa TikTok. Yung the same mobile number or email address can only be used once in TikTok shop account registration. So, kung gusto nyong mag-create ulit ng isa pang account, ay kinakailangan nyo na ng panibagong mobile phone number at or kaya naman ay panibagong email address. So, after nyan ay isa-set up na natin yung ating store. So, meron lang tayong steps na kailangan sundin para ma-set up natin yung ating TikTok shop. So, step number 1 ay verify qualification. So, importante na itong lahat ng mga ito ay mag-go through natin at masagutan natin dahil dito talaga tayo i-verify ni TikTok kung qualified ba tayo na maging TikTok shop seller. Okay? So, yan. Makikita nyo dyan sa inyong screenshot kung ano yung mga kailangan nating i-upload na mga documents. So, yan. Papakita ko dyan sa inyo. Now, ang unang-una natin kailangan gawin ay pipiliin natin yung ating business type. So, meron kayong makikita dyan na options pagdating sa business type. So, meron dyan individual, corporation, partnership, and sole proprietorship. So, pipili lang kayo kung alin dito yung TikTok shop na or nagfo-fall yung TikTok shop nyo. So, like for example, kung ito ay individual, ano ba yung difference ng individual sa sole proprietorship? Kasi individual lang din naman yung sole proprietorship. So, pag individual, ang ibig sabihin nito ay you are selling under your own name and not as a registered business. So, yan yung individual. So, hindi kayo naka-register na business. So, yan yung pipiliin nyo. Kapag sole proprietorship naman, ang difference lang nito ay ikaw ay registered business. So, yan yung business type. So, i-click nyo lang dyan kung alin yung applicable para sa inyong TikTok shop. So, before tayo mag-proceed sa step number 1, ay importante lang din na malaman nyo na ngayon ay nagre-require na rin si TikTok ng BIR registration or yung tinatawag na Certificate of Registration. It's because ni-require din talaga sila ng BIR na lahat ng mga online sellers na gumagamit ng mga e-commerce platforms like for example, Shopee, TikTok, and Lazada. So, lahat ng mga online sellers ay nire-require na magkaroon ng BIR registration. So, yan. Bago kayo mag-proceed, dito ay make sure lang na meron kayong BIR registration. Alright. So, next on the item ay yung shop name. So, i-type in nyo lang dyan yung inyong shop name. Don't worry dahil pwede namang ang ilagay nyo muna dito ay yung draft na shop name nyo dahil pwede nyo pa rin palitan yung shop name nyo pag kayo ay nandun na sa onboarding. So, yan. Yung shop name. And then, describe nyo lang yung products or services na ibebenta nyo. So, meron kayo dyang makikita na parang rectangle. Tapos, merong arrow down. So, i-click nyo lang yung arrow down. And then, iyon yung drop-down menu na pamimilian nyo kung ano ba yung products or yung service na isa-sell ninyo. So, piliin nyo lang dyan kung aling category nagfo-fall yung inyong TikTok shop or yung inyong products or yung inyong business. And then, yun, i-click nyo lang dyan sa drop-down menu. So, that's description ng inyong products or ng services nyo na ibebenta nyo. Meron dyang nakalagay na who's the primary shop owner. So, ang nakalagay dyan na note, no, for compliance purposes only. So, huwag tayo daw mag-alala dahil hindi naman i-share ni TikTok yung mga information na isasubmit natin dito. Okay, so meron dyang type of identification. So, i-click nyo lang yung drop-down menu dyan para makita nyo kung ano yung mga acceptable na mga ID dahil ang kinikilala usually ni TikTok or kahit actually ng ibang mga online platforms ay yung mga government issued ID. So, i-click nyo lang yung drop-down menu para makita nyo yung mga
acceptable na IDs na kinakailangan natin i-submit dito sa ating registration or sa verification ng ating TikTok shop. So, yan. Now, kung tatanungin nyo, paano po pag wala akong ganitong ID? So, I guess, it's time na rin na kumuha kayo ng at least isa dito sa mga nandito dahil talagang kinakailangan yun pagka nagninegosyo tayo, kinakailangan natin ng mga government-issued IDs. So, yan, hanapin nyo lang dyan kung ano yung mga acceptable na mga IDs. Then after nyan, ay pwede na nating i-upload yung ating mga ID. So, meron dyang instructions si TikTok na kinakailangan kung paano natin i-upload yung ating mga IDs. Yan, i-make sure nyo lang na malinaw yung mga information na nandyan sa ating ID. So, hindi blur yung pagkakapicture natin at readable yung mga information na nandyan sa ating picture ng ID. So, after nating mag-upload ng ating ID, ay meron lang din ulit hihingin si TikTok na ilang information sa atin. Pero, meron dyang nakanote na kailangan i-ensure natin na yung mga information na ita-type in natin dito sa susunod na to ay nakamatch siya doon sa ating identification or doon sa ating ID. So, like, ang nakalagay dyan ay kailangan natin i-type in yung ating legal name. So, yung legal name ay yung first name, middle name, and then last name. And then, kailangan din natin i-type in dyan yung ating date of birth and then nationality. So, make sure yung nationality ay nakalagay dyan ay Philippines. Para lang din nasa Philippines market talaga tayo. And then, meron dyang nakalagay na identification number. So, ita-type in lang natin yung identification number natin na nandoon sa in-upload natin na ID kanina. And then, residential address ay i-type in natin yung ating address na nakalagay din doon sa ID na in-upload natin kanina. So, yan yung verification ng ating qualification. So, that's step number 1. Step number 2, ay mag-upload tayo ng isang product. At least isang product pa lang naman ang nire-require ni TikTok na i-upload natin sa ating as we register bilang mga TikTok shop sellers. So now ay i-upload lang natin yung isang product na to sa TikTok shop by clicking the upload now button. So huwag kayo mag-alala kasi yung product na to na ililist natin, yung first product na ililist natin will not be visible until na yung qualification documents natin are verified. So, at first, ay kinakailangan natin na i-fill out din yung ating shop warehouse pickup address and then yung ating phone number para lang din ma-ensure na yung logistics service natin will run smoothly. So, importante yan. Kinakailangan lang na yung ating return address at warehouse address ay magkamukha sila or same address. Or pwede din naman, you can fill out a different address kung magkaiba man yung warehouse nyo at doon sa return address. So, that's step number 2. Step number 3 ay ililink na natin yung ating official TikTok account. So, paano ba tayo maglilink ng ating official TikTok account? So, punta lang tayo ulit doon sa TikTok account natin and then i-click lang natin yung link now button. So, makikita nyo yan sa inyong screen. So, yung mga TikTok accounts can only be linked after your qualification documents are verified also. So now that your shop is all set up, ay pwede na kayo magbenta sa TikTok and get your first orders. So yan, kung paano tayo magre-register ng ating TikTok shop now na nag-require na si TikTok ng BIR registration. So I hope na nakatulong itong video na to. Kung nakatulong man ito, please give this video a big thumbs up at i-share nyo na rin. And don't forget to subscribe and be part of the Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!